guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Libra. Libra, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. Pasensya na ha, hindi ako nakapag-upload kahapon. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi po ako professional YouTuber. Okay na everyday ilang zodiac sign ang ina-upload. Hindi po. Everyday nag-upload po ako ng video pero one zodiac sign lang po. Kasi ang main na trabaho ko po, fortune teller po ako dito sa Japan. Kaya syempre busy. And then marami rin po akong mga clients sa Pilipinas na talagang ako pa talaga. Salamat ha. Thank you po sa pagtitiwalang binibigay niyo po sa akin. Thank you po. At gumagawa po kasi ako ng orasyon, ritual, lalo na yung mga client ko na nalaglagan. Yung iba naman, syempre, mga nawalan ng anak, di ba? So, kailangan din natin kasing dasalan ang kanilang kaluluwa. Pero hindi ko sasabihin sa inyo guys, kung kailan papasok ang kaluluwa during ng inyong pregnancy. Dahil sari-sari po kasi yan. And long story. Pero ganun po yan. So, once na nakunan kayo, ilang beses, kasi meron mga tao na maselan sa pagdadalang tao. Meron naman ayaw magdalang tao. Okay? So, marami po yung rason, sariling rason nyo, at meron ding karma din kasi. Meron din parang pinakaparusa na galing pa talaga sa ating past life. Meron naman yung iba, ang nangyayari, ang nagiging baby nyo ay nagiging special child. So, malalaman natin yan talaga sa past life nyo. Bakit ganon ang nangyayari sa inyo? Okay? So, ang maganda dyan, mag-explore tayo. Marami nga pong Libra na nag-request ng Akashic Record Reading, knowing your past life. Katulad po ng palagi kong sinasabi sa inyo, ang pamamaraan ko po, hindi po ako gumagamit ng baraha. Okay? Through meditation, self-hypnosis po ang ginagawa ko. So, ngayon, makakabuti rin po na maghanda kayo ng question nyo. Just like katulad na sabi ko kanina, bakit kayo meron kang special child? Malalaman din po kasi natin yan. Or bakit yung gender nyo, sorry ha, pero bawa LGBTQ ako, bakit ako naging bakla, bakit ako naging tomboy, ano ba meron ako sa past life ko, malalaman din po natin yan sa inyong Akashic Record. Okay? So, marami tayong hindi alam na hindi abot kayang maunawaan ng normal na tao. Kahit na sabihin mong meron ka pang spiritual eye, meron kang 8 sense. Hindi po natatapos ang ating kakayahan ng 6 sense lang. Alam niyo yung 6 sense, 'di ba? Yung pelikula ni Bruce Willis, 'di ba? Sinasabi 6 sense. Actually, meron tayong 7, 8 sense. Ang pagkakaalam ko ha, para sa akin. Pero marami pa tayong senses na hindi alam, na hindi abot kaya ng ating pangunawa bilang isang tao. Okay? So, yun po yan ha, Libra. Thank you sa mga nag-request ng aking serbisyo. Yung Power Stone din po. Salamat din po sa mga nag-order. At katulad ng sabi ko sa inyo, konti lang po talaga ang ginagawa kong Power Stone bracelet dahil no time na po. Okay? So, Libra, ngayon, alamin natin ang kapalaran mo sa loobin ng iyong person. Alamin natin sa ating baraha. Unahin natin ang energy mo. Ang energy ng person mo, energy mo, kaganapan na meron kayo. At as usual, Libra, ang intention ko sa paggawa ng video ito, magkaroon kayo ng kamalayan, ma-heal nyo ang inyong sarili, at magkaroon kayo ng self-love. Okay? Self-care. Walang tumatalsik. Ay, may tumalsik. Awa ng Diyos. Kuha na tayo. Ayan. Meron akong makuha. So, meron tayong inspiration, lupine, gold, with leaf wing. And then, meron tayong sunflower, Diana, fritillary, appreciation. And then, pride, amaryllis scout, gondomor. And then, passion, bunggabilya pala to. Alam mo yung mga halaman kasi may mga meaning din kasi yan, Kaya maganda tong barahan to, Flower oracle. And then, combination natin sa ating esoteric. May tumalsik. And then, meron tayong muskashi. Oh. Okay. Benzai tensai no to. Kai kasareru koto mo marimasu.
Energy ng person mo kasi muna unahin natin dito. Hmm. Okey, mukhang ang gusto ng person mo makipag-compromise. Makipag-compromise. Mukhang ano na siya, eh, 'no, suko na siya dito. Hmm. Actually eto 'tong tatlong baraha ano, dito tingnan mo naman yung ano, black, brown, and reddish. Dito medyo maliwanag ang baraha mo. So, suko na siya, ayaw niya na makipagtalo. Maaaring ikaw Libra ano, nagtanim ka ng hinanakit sa person mo. Ang gusto ng person mo patawarin mo siya. Maaaring anong tawag dito, inaamo ka na ng person mong ito. Kasi itong person mo mukhang meron na siyang pagsisisi or nagsisisi na siya or magsisisi na siya. Pero ang pinakaano niyan, naghahangad ito ng kapatawaran, pagpapatawad magmula sa'yo. Ang tanging nais ng person mo 'no, yung mapayapang resolution. Gusto niya makapagkompromiso sa'yo at, gusto niya malaman kung ano ang mga kondisyones mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mong gawin niya? Gusto mong mangyari? Ano? Then, sinasabi niya na sana patawarin mo ako. Patawarin mo siya. Ang energy ng person mo, nagsisisi ito. Regret ang nakikita. Regret, remorse, at isa pa, panghihinayang. Ano? Panghihinayang, pagsisisi. Hindi niya alam tuloy kung ano talaga ang naging importante para sa kanya. Parang, baka yung iba sa inyo, Libra, kung anong pinaramdam mo sa person na to, baka hindi mo siya kinontak or ginost mo siya or let's say nakapaghiwalay ka, hindi ko alam kung anong ginawa mo. Pero parang ngayon lang siya nakaramdam parang, importante pala sa akin ito si Libra. Ah, ito pala yung dapat kong gawin na pinaramdam mo siguro sa kanya Libra. Ano? May kung anong kadahilanang ginawa ka na tingin ko magkasalungat kasi kayo ng pamamaraan, paniniwala, at ang akala niya meron talaga kayong mutual progress. Ang akala niya pareho kayo ng iniisip, ang akala niya nagkakaisa kayo. At isa pa para sa person mo, nakaramdam din siya ng ano, na parang, nagkulang siguro ako sa ginagawa ko, sa paninindigan ko, kaya siguro ginawa sa akin ni Libra yung gano'n. Ano ba ginawa mo dito, Libra? Ikaw nang bahalang mag-adjust diyan ha, Libra. Hindi ko alam kung anong gender mo, ilang taong ka, anong klaseng relasyon ang meron kayo. Pero nagkaroon siya ng realization na parang, nagkulang pala ako. Mali pala yung ginawa ko. Kaya meron siyang pagsisisi. Malamang na maraming bagay kayo ng person mo na naging magkasalungat, ano? Kaya hindi kayo nagkakasundo or palagi na lang siguro kayong hindi nagkakasundo. Humahantong talaga sa away, sa pagtatalo, sa puot. At matinding tension siguro dito nangyayari din sa inyo, ano? Pero ang person mo, umaasa siya na magkakabati kayo at huwag nang magtalo, huwag nang mag-away, huwag nang magbatuhan, magsumbatan, maghagisan ng mga hindi magagandang salita. Kumbaga, daanin na lang sa malumanay, sa kasi ang feeling din kasi niya para sa kanya ha, parang wala akong kakampi. Parang ikaw naman ang tama eh. Kaya instead na makipagtalo pa siya sa'yo, sige, sige, surrender na ako. Para napag-isipan niya na makikipag-ayos na lang ako sa'yo, makikipagkompromiso ako sa'yo. Malamang yung iba sa inyo 'no, kung hindi man siya makikipagkompromiso or nakikipagkompromiso pero hindi mo siguro pinagbigyan. Kaya malamang lalayo na lang siya 'no. Parang, hindi, parang para wala ng gulo, tatahimik na lang ako, didistansya na lang ako. Malamang meron siyang gano'ng pag-iisip. Kasi para sa kanya, ikaw naman ang tama, ikaw naman ang talagang parang, malakas, matapang sa inyong sasamahan. Pasensya na Libra ha, nabubulol na naman ako. Balik kahapon hindi kasi ako nakapag-Tagalog, ganyan talaga ang nangyayari sa akin. Pag sunod-sunod ang Japanese na client ko, tapos sunod-sunod na gumagamit ako ng mga English word, ayan, bulol na naman ako pagbalik ko sa Tagalog, pasensya na.
Okay? Alam ko naman na mababait kayong Libra. May nalaglag tayong baraha. Ay, hindi. Date ganyan siya nalaglag. Teka lang. Anuhin natin. Ayusin muna natin na ano. Pero, alam mo, itong person mo, instead na talaga makapagtalo siya, talagang ano na lang, makipagbati na ako, makapagkompromiso na lang ako. Ano lang siguro maganda dapat kong gawin. Or kung hindi naman, para hindi na magalit, para hindi na lalong magkagulo, alis na lang ako, lalayuan ko na lang si Libra. Hindi na ako makakapag-communication sa kanya, hindi ko na siya kukontakin. May ganong klase siyang naiisip, ano. So, meron tayong lumabas na baraha na Three of Summer, news for celebrating announcements such as wedding, graduation. Hindi naman masyadong ano. Four of Spring, 3, 4. Angel number 34. Be grateful you have so much. Celebrate and deep feelings. And then the world na reverse, brilliant success, freedom. Ayan, tandaan mo na lang yung picture ha, Libra. 7 of Spring, 10, 8, 7, 7, 8, 10. Wala kang 9, okay lang. Pero meron kang angel number 34, 3 plus 4, 7, and then 7 of Springs. Angel number 77. Then angel number 10 and angel number 8, which is 18, 18, 1 plus 8, 9. Okay? And then, masasabi ko na, inis ang nararamdaman ng person mo, no? Maaaring hindi lahat sa inyo, yung iba, na inis, na talagang sinasalubong din ng init ng ulo mo. Talagang, naman, may pinakawalan na sigurong pana dito, pinana ka na nito. Malamang yung iba sa inyo, yung galit mo, Libra, sinasabayan din itong person mo. Kaya, yung iba sa inyo, lumayo na lang. Pero yung iba sa inyo, sinalubong yung init ng ulo mo. Pero, pinag-iisipan pa rin niya na, ay, hindi, kailangan kong gumawa ng mga significant decision about sa point of view mo, about sa point of view niya. Kaya, tingin ko bottom line, itong person na to, no, tatapusin niya kung ano man ang conflict na meron kayo. Mag-e-effort siya, kahit na hindi siya makatulog, kahit na mahirapan siya sa kakaisip ng kung ano-ano para lang magawan ng solusyon itong inyong kung ano mang meron kayong conflict, ano? Or baka yung iba sa inyo, talagang totally magmo-move on na lang siya. Kaya, kasi para din sa kanya, no, hindi basta-basta na gano'n na lang, natapusin na lang, or ano, na kung talagang pinapakita mo talaga sa kanya yung galit mo, yung inis mo, then etong taong 'to, mag-iisip ito na siyempre may pagmamahal siya sa'yo. Pero hindi niya alam tuloy ngayon kung anong dapat niyang gawin. Ano, baka yung iba sa inyo talagang nakikipag-away, sinasalubong yung init ng ulo mo. Yung iba naman magwo-walk away na lang para wala ng gulo. Yung iba naman hihingi sa'yo ng tawad ito. Baka lahat ng ginawang strategy na yan, yan tatlong sinabi ko, yan ang mga ginagawa ng person mo. Pero dahil nga, kumbaga, pinapakiramdaman niya lang yung kung anong magiging reaction mo sa bawat gagawin niyang moves. Ano? Bawa, pag nag-sorry siya, papakiramdaman niya kung patatawarin ba siya. Ngayon, pag hindi mo siya pinatawad, ibang strategy na naman ang gagawin niya. Makikipag-away siya sa'yo. Pagka nakita na naman niya yung reaction mo, ibang strategy na naman, lalayuan ko na to. So, hindi ko alam kung gaano karami ang strategy ang meron tong person mo, no? Kasi sinasabi ko, baka yung iba, or baka naman, itong person mo, lahat na sari-saring diskarte ang ginagawa nito. Pero, alam mo, ang pinagkaka-interest niya kasi, or masasabi ko kung saan ba siya abala, o yung pinakadaloy ng enerhiya ng taong ito, tingin ko, interesado naman talaga itong person mo sa inyong partnership. Okay? Maaring partnership as in a lover. O yung iba sa inyo, parang, ayaw mo naman kasi akong patawarin, ayaw mo naman pakinggan yung ganito ko, ganyan, ganyan. So, partnership na lang as in, kasi meron kayong mga anak, merong involved na ibang tao, or baka yung iba sa inyo, kailangan yung kumayod, magbigay ng pera, magbigay ng suporta, or business siguro yung iba sa inyo. Okay? So, malamang na, okay, bilang isang lover, hindi na tayo lover. Mag-aano na lang tayo, parang parenting. Magtutulungan na lang tayo dahil may mga batang involved or may business na involved.
malamang na dalawa kayong nag-establish ng kung anong negosyo ang meron kayo dito. Kaya para sa person mo, kung hindi mo na ako matanggap na bilang isang karelasyon mo, kung wala na talaga yung love, then kahit man lang bilang isang magulang, bilang isang business partner, yung ganun. Partner lang. Simple ganun. Tapos doon na lang tayo mag-communication. Parang yun ang gusto mong ipalabas ng person mo dito sa barahang ito. Malamang yung iba din sa inyo, no, interesado pa rin ang person mo dito sa relationship nyo. Kung magkakaroon ba talaga ng harmony, kung magkakaroon ba talaga ng patawaran, ano, kung mababalanse nyo ba ang inyong lahat ng kaganapan, mga tao sa paligid nyo. Ang gusto kasi ng person mo, kumbaga, join forces kayo eh. Magsama, collaboration, yung ganun. Hindi yung palaging away ng away, palaging sumbatan, bangayan, yung ganun. Baga, itigil mo na yung paghahanap ng pagkakamali ko. Ayaw niya ng ganun eh. Parang, feeling niya kasi, palagi mo siyang hinahanapan ng kamalian niya. Or, baka yung mali niya, hinahanapan mo siya ng pera. Ano? Kasi meron tayong pera dito. So, iniisip niya na parang, palagi mo kung hinihinga ng pera, ng ganito, asan na yung sweldo, ganyan, ganyan. Pero ang gusto niya kasi, meron kayong mutual respect. Ano? Yun ang hanap ng person mo eh. Alam din naman niya yung gusto mo, yung dapat na ibigay sa'yo, obligasyon niya, responsibilidad niya. Ang kaso nga lang, mukhang nagiging magkasalungat kayo dito. Paniniwala, pamamaraan, kaya nauuwi kayo sa pag-aaway. Hindi kayo nagkakasundo. Ngayon, ano ba ang dapat niyang gawin para maano ka, magkaintindihan kayo, maalis nyo yung pagtatalo nyo. Kaya Libra, kung talagang magkasalungat talaga kayo ng pag-iisip, pamamaraan, paniniwala ng person mong ito, no? Magkaiba kayo ng tinatahak na direksyon. Nais nitong mangyari. Gusto niya kasi ayusin nyo yung inyong samahan. Wala naman itong balak makipaghiwalay sa'yo. Interesado siya na makipag-ayos. Magkaintindihan kayo, magkaunawaan. Yun ang gusto ng person mong ito. Baka humihingi pa siya ng tulong sa ibang tao para lang maanuhan ka ba? Kumbaga tawag dito, magkaroon ka ng tawag dito, hindi lumalabas ang Tagalog ko, I'm sorry. Humihingi siya ng tulong sa ibang tao. Yun na lang. Celebrate differences. Ayan, lumabas na. Angel number 3. Then, meron ka rin 3 dito. Pero magka-reverse silang dalawa dito. And then, 6, the big picture. I'm sorry, 616. Angel number 616. And then, potential gateway. And you are worth it. Okay, so interesado talaga siyang makipag-ayos sa'yo, Libra. Kapag may nabuo na kayong puwersa ng pagkakaisa dito, Libra, yun ang isang malakas na connection at balanse na, kumbaga, pantay na tulungan ang kailangan dito. Ngayon, pakikipagtulungan sa isa't isa ang gusto ng person na 'to. Kaya aminado siya na hindi siya perpekto, aminado siya na hindi ka rin perpekto, pero kailangan nating magkaisa, magtulungan. Gano'n naman talaga, Libra, sa isang love team. Kahit na hindi ka, sa trabaho, 'di ba, mga artista, kailangan meron talagang chemistry para kumita, para gumanda ang inyong samahan. Yung weak point ng isa, kailangan intindihin mo, unawain mo, at yung hindi niya kaya, ikaw ang magpuno. Kaya, angel number 616, inner truths, the big picture. And celebrate differences, angel number 33. Tapos 34, 7, 7, 7, 14. 14, 1 plus 4, 5. So, ganong pagbabago ang gusto ng person mo dito, na
kung gusto niyo talagang kung gusto, may pagtingin ka pa sa kanya, dahil siya may pagtingin pa siya sa'yo, gusto niyang maisaayos niyo ang inyong samahan hangga't maaari. Kaya, ang gusto ng person nito, magtulungan kayo, magkaroon kayo ng pagkakaisa. Okay? Kaya yung iba sa inyo na itong person mo, desidido talaga siya makapag-ayos or makipag-ayos. Baka yung iba sa inyo, pinlayas mo na sa bahay, babalik to. Bigyan mo nga lang siya ng bigyan mo nga lang siya ng sign na pwede siyang bumalik. Kasi gusto niyang bumalik eh. Ano? Ngayon, hindi ka naman pinipilit dito, ano? Sinasabi lang ng baraha yung feelings, yung nararamdaman ng person mo. Hindi sinasabi na babalik. Ngayon, kung ayaw mong bumalik siya, hindi rin naman to babalik. Okay? Kaya, Libra, nasa sa yan. Kung gusto mo magmalaki, kung gusto mong tanggapin, magkapatawaran, dahil etong person na to, para sa kanya, kung may kasalanan ako, may kasalanan ka rin, Libra. Kung naging ganito ako, na-trigger lang ako. Kaya, yung iba sa inyo, malamang na talagang sinasalubong niya yung init ng ulo mo, yung sinasabi mo, hindi rin siya magpapatalo. Pero yung iba sa inyo, no, pero itong person mo, lumayas na sa inyo, iniwan ka na, may gusto pa siyang, meron pa siya talagang feelings na gusto niya magkaayos kayo, bumalik sa'yo, magkaroon kayo ng pagkakaisa, magtulungan kayo. So, meron akong ganitong klase enerhiya na nararamdaman dito sa barahang ito. At, desidido talaga siya makipag-ayos. Okay? Kung ikaw rin naman ay desidido, then simulan nyo na ang bagong relasyon. Yan ang gusto niya. Isang relasyon na may malakas na puwersa ng pagkakaisa, magandang koneksyon, isang relasyon na pareho kayong makikinabang, working together as a team. Kaya nga kailangan nyo dito ng celebrate differences, the big pictures, inner truths, potential gateway, and you are worth it na baraha. At mga angel number pa. Okay? So, yan ang sinasabi ng ating baraha. Kuha pa tayo ng additional. Ano ba talagang tunay na nararamdaman ng person mo. Kasi nakikita ako naman na, oo, may sikreto talaga itong person mo. Ikaw at siya, meron naman talaga kayong mapagpipilian. Meron kayong mga choices dito. At isa pa, siya naman, itong person mo, nakikita ko rin na sincere siya sa mga bawat salitang binibitawan niya. Okay? Hindi siya yung tipong sumbat lang ng sumbat. Inaano naman niya, pinag-aaralan naman niya yung kaganapan na meron kayo, then doon siya magsasalita. Kaya pag meron kang sinabi sa kanya, sinumbat sa kanya, talaga sasalubungin ka, sisibating ka rin niya, papanain ka rin niya. Kasi para sa kanya, meron naman akong point na sabihin din. Ngayon, nakikita ko ego ang gumagana sa inyo dito, pero naandun pa rin ang pagmamahal. Kaya, kung re-respetuhin nyo lang, aayusin nyo lang yung mga ego nyo. Well, anyway, alamin muna natin kung ano ang kanyang Meron siya mga pinapanagutan niya lang naman yung kanyang bawat na salitang binibitawan sa inyo. Libra. Fear. Ayan, lumabas na ang fear. Fear, loss. Angel number 5, angel number 2. Kindred partnership, 1, 1, 2, 5. Pero may 3 tayo dito. 2, 1, 2. Consciousness, present power. Okay. Lagay lang natin dito. So, Libra, sa nakakita ko sa baraha mo, unang-una, takot itong mawala. Takot siyang mawala ka. Okay? Nangatituloy yung baba ako sa'yo. Ito ang sekreto ng person mo, Libra. Attracted pa rin siya sa'yo. Malamang, Libra, ikaw yung tipo ng Libra na matapang, or matalas siguro yung pananalita mo, kaya natatakot itong person mo. Okay? Natatakot siya dahil ayaw niya nga ng away eh. Para leon at tigre yung Kasi meron din siyang ugali na talaga hindi rin siya magpapatalo. Gusto niya talaga iparamdam sa'yo na mali ka, o yung ugali mo, kung mali ako, mali ka rin. Okay? Hindi ka perfecto, hindi rin ako perfecto. Meron siyang ganong klaseng pag-uugali. Ngayon, kahit ano pa yan, mga pangit yung ugali, which is tingin ko naman pareho kayo may mga pangit na ugali dito. Pero itong person mo, Libra,
masasabi ko na attracted pa rin siya sa'yo sa kabila ng galit na pinapakita mo sa kanya, sa kabila na siguro mayroon kang nanunumbat ka, kung ano man yung mga nakaraang issue, hinahalungkat mo pa, pinagtatalunan niyo, yun ang nagiging dahilan ng hindi niyo pagkakasundo, pagkakasalungat. Pero kahit ano pa yan, kahit kayo na bahala mag-adjust, Libra, hindi ko alam kung anong klaseng issue ang meron kayo, kung pera, negosyo, or ano, still, etong person mo nakakita ko na hindi pa zero ang kanyang feelings para sa'yo. Okay? Meron pang mga masasabi ko less than 50% ang nararamdaman niya. Kaya hindi ko masasabing zero. Meron pa tong feelings para sa'yo. Kaya kung gusto niya na, or gusto mo rin na magsimula kayo, magkasundo kayo, magsama kayo ulit, na as in partner, kung anong klaseng partnership ang gusto nyo, basta merong pagkakaisa, or gusto nyo talagang totally magkabalikan kayo, at kung hihikayatin mo rin siya, hihikayatin ka niya, tingin ko mag-grow kayo dito eh. Lalo na kung meron pa talaga kayong pagmamahalan sa isa't isa. Or magkakaroon kayo ng magandang pagsasama, teamwork, cooperation, kung ano man gusto nyo samahan, mas lalo yung patitibayan ng tiwala sa isa't isa. Yung palalakasin nyo, yung hindi yung lakas ng loob o yung tapang na as in away. Yung tapang bilang sa isang relasyon. Alam mo yun? Na yung ilalabas mo yung tapang mo dahil gusto mong ipaglaban itong pagmamahal mo, gusto mong ipaglaban itong relasyon na to, sitwasyon, itong samahan, yung ganun, yun ang inaasahan dito ng person mo na palakasin nyo ang inyong samahan. Magkaroon kayo ng cooperation, tulungan. Yung iba sa inyo, ganun din, malamang. Kumbaga, lalo na kung ang samahan nyo from lover, tapos gusto nyo mauwi ng as a business partner, or kahit na hindi na tayo mag-boyfriend, girlfriend, parang, let's say, influencer kayo. So, eto, business na lang tayo. Sama na lang tayo dito sa ganitong klaseng trabaho, or kung ano man yan. Basta ang gusto ng person mo, itigil na natin yung pag-aaway natin, yung conflict, yung tunggalian, magkasundo tayo. Dahil kikita naman tayo dito. Parang ganun. Meron tayong meron tayong magandang chemistry, meron tayong kailangang panindigan, bigyan ng bigang pansin, bawa business, tao, bata, ewan, di ko alam. Pero, yun ang gusto ng person mo, maging supportive kayo sa isa't isa. Yung pagmamalasakit, at hanggat maaari, baguhin na lang. Okay? So, yan ang damdamin ng person mo na malamang sikreto niya yan na hindi niya masabi-sabi sa'yo. Pero, ang gusto niya, dumating kayo sa ganung sitwasyon na maging open, maging honest, kung ano man ang relationship ang gusto nyo, na gusto nyong mabago, kung ano man yan. Pero, nandun pa rin sa kanya yung pagiging, kung bibigyan mo siya ng chance, kaya niyang baguhin, mas magiging warm, mas magiging mainit siya, loving, caring, affectionate, at yun ang hinihintay niya, yung pagpapatawad, kasi meron pa siyang Kaya, ayan, nag-iintay siya. Tapos kulay pink pa yung barko. Yacht, di ba? Namumuo lang yung takot niya. Kasi, para sa kanya, alam mo Libra, wala sa lugar yung galit mo eh. Or kung meron ka mang para sa iyo Libra na meron kang tawag dito, para sa iyo talagang dapat ikagalit. Etong person mo naman, dahil sa galit na galit ka nga, yung takot. Kaya siguro, umalis ng bahay, iniwan ka, or pero ang totoo niyan, meron siyang pagmamahal pa sa iyo. Okay? Kaya nga gusto niya maging honest kayo, magtapatan kayo. Yan ang masasabi kong mensahe ng person mo. At saka para sa kanya, Libra, tao lang ako. Hindi ako nadadarang din ako. Kaya kung napagsabihan kita, napagbuhatan kita ng kamay, kung ano man ang ginawa sa'yo ng person mo to, nadala lang siya dahil sa ginawa mo rin. Ngayon, kung papakita mo yung respeto sa kanya, respetuhin mo siya, tingin ko, respetuhin ka rin ng person na to. Kung ano may papakita mo sa kanya, ganun din. Alamin natin kung ano magiging outcome niyo dito. Libra.
kuha lang tayo ng additional na baraha para magkaroon ka naman ng magandang magandang pag-iisip, Libra. Oops, lumabas na. The Wheel of Fortune. Actually, meron ka na The World kanina na baraha, diba? Magiging kalalabasan nila ang person niya. Page of Swords, and then the Tower, and ang dami mong Major Arcana, and then Two of Swords. Two of Swords, Page of Swords. Puro swords. Swords ang Okay. The Wheel of Fortune, Page of Swords, the Tower. Masasabi ko, magiging maganda naman ang outcome nyo dito. Maiisa-ayos nyo to. Pero may kondisyones yan siyempre. Kung aayusin nyo ang inyong mga pag-uugali. Okay? Maiisa-ayos nyo. Kasi bakit? Meron pang pagmamahal eh. Pag wala ng pagmamahal, mahirap yun. Pero ito may pagmamahal. Ikaw, Libra, ano ba sa tingin mo? Mahal mo pa ba itong person mo? Kasi itong person mo, okay sa kanya kung, halimbawa, tatanggapin mo siya bilang isang karelasyon, okay sa kanya yun. Kung ayaw mo naman sa kanya, okay na rin sa kanya yun. Kung gusto mong business lang, okay din sa kanya yun. Kumbaga, i-adjust niya yung sarili niya sa kagustuhan mo. Okay? Kung ano gusto mo. Pero, kung tutuusin, meron pa tong pagmamahal sa'yo. Kaya kung aayusin mo yung pagtrato mo sa kanya, maganda rin ang ibabalik niyang trato sa iyo. Okay? Kung masungit ka, magiging masungit din siya. Kung bastos ka, babastusin ka rin niya. Kung sobrang tapang mo, tatapatan din niya yun, yung tapang mo. Tignan mo, tigre at leon ang naandito. Tatapatan niya rin yun. Kaya, kung ano yun eh, kung maton ka, maton din siya. Kung diktador ka, diktador din siya. Kung malupit ka, malupit din siya. Kung mapusok ka, mapusok din siya. Kung mapang-abuso ka, aabusuhin ka rin niya. Kaya ang mensahe sa inyo ng baraha dito, actually, advice na to, from higher dimension, Libra, kung kayong dalawa kung kayo ng person mo, kulang kayo sa pagpaplano, wala kayong ingat, wala kayong direksyon, talagang magigimbal lahat, Pero kung gagawa nyo talaga ng direksyon, ano ba ang gusto natin ngayong pareho? O kung gusto mo makapag-ayos, ako ayoko na. Ganito na lang dahil pareho tayong magulang or pareho tayong nasa business, pareho tayong ganito. Okay naman sa kanya. Rerespetuhin ka naman niya. Okay? Sino nakakita ko? Kaya kung wala kayong ingat, wala kayong direksyon, wala kayong self-control, tapos paulit-ulit na lang yung mga nagaganap na pagtatalo nyo, pero kung kayo naman ay magmamature, uunawain nyo ang feelings ng bawat isa't isa, magiging honest kayo, magkakaroon kayo ng successful relationship, ang sinasabi ng baraha. Or kung hindi relationship, successful business partner kayo. Or yung business itself, ano bang business ang meron kayo? Na tingin ko lalago. Dahil magkakaroon kayo dito ng magandang enerhiya. Yung enerhiya kasi kailangan yan. Kailangan always happy, maganda yung daloy ng enerhiya mo. Kahit ikaw, Libra, hindi na itong person mo. Baka yung iba sa inyong Libra, marami kayong business dito kasi puro sword eh. Ikaw siguro yung Libra na ambisyon, may ambisyon sa buhay. Kaya gusto mo ganito, ganon. Baka iba sa inyo, starseed kayo, Kaya maraming lumalabas na mensahe sa iyo dito or matapang ka or ikaw ang Libra na kaya mong gawin ang isang bagay na sabay-sabay. Alam mo yun? So, kailangan dito maging, lalo na kung ikaw ang starseed talaga or baka yung iba sa inyo, chosen one. Kaya kailangan mong maging role model ng mundo. Hindi yung role model kung sa unahin mo na lang role model ng anak mo kung ikaw ay isang magulang na, Libra. Pero ito ang sinasabi ng baraha na kailangan yung maging mature. Kung ano man yun na nagimbal sa inyo before, kaya nyo namang ayusin yan. Itayong muli. Nasa sa inyo yan eh. Kasi meron pang pagmamahal. Hindi naman nawawala.
hindi naman totaling zero ang pagmamahal dito. Pero sasabihin ko lang sa'yo, teka, kukuha ako ng Biblia ko, ha. Sa Biblia kasi sinasabi kasi ang gusto ng paalam sa Biblia, sorry ha, ako kasi spiritual reading ang ginagawa ko. Hindi ako basta-basta reading lang na reading. Ay sinasabi ko sa inyo, hindi ako YouTuber lang. Tunay akong fortune teller. At dahil spiritually awakened ako, binabase ko ang aking mga reading din sa Biblia. Ngayon, meron tayong kasabihan dito lang ako ha. Bigat kasi ang aking Bible. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, base sa Biblia, Roma 12 verses 2, huwag kayong sumunod sa pattern ng mundong ito. Okay? Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong makilala kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngayon, Libra, baka ikaw nadadala ka sa mga tao sa kapaligiran mo. Kasi tayo dito mga tao, meron tayong mga pattern. Parang, ang pattern kasi natin dito, depende kung nasaan bansa ka, no? Pero sa Pilipinas kasi kailangan, bago mo ipagkaloob ang katawan mo, kailangan kasal, tapos anak, tapos pag-aaralin, kailangan makagraduate. Kapag walang pera, kailangan mag-abroad. Yung mga ganong klaseng pattern ng bansa, ng pamilya, ng mga magkakamag-anak, ng kinalakihan mong sibilisasyon, barangay, probinsya. Merong pattern yan eh. Pero ang sinasabi sa ng baraha at ng Biblia din, which is 2. 2, and then kanina meron tayong I'm sorry. Kaya inano ko 2, 1, 2. Kaya sinabi ko na Roman 12, 12:2. Asan ba yung Well, anyway, basta yun ang pumasok sa akin kaya naghanap ako sa Biblia. Hinanap ko agad. Ngayon, ayan. So, masasabi ko, Libra, wag mong tularan yung mga nakasanayan nating paniniwala ay nakikita mo sa mga kaibigan mo, sa mga tao sa kapaligiran mo. Ikaw at ang person mo, meron kayong sariling kapalaran. Meron kayong sariling tadhana na hindi mo pwedeng ipareho sa iba. Okay? Kung sila nauwi sila sa hiwalayan, and wala na silang, kumbaga, kung ano man ang yung mga kaibigan mo, mga coworker mo, or yung mismong parents mo, huwag mong itulad. Kasi ikaw ay ikaw at ang person mo, siya ay siya. So, meron kayong sariling samahan. At kayo lang ang nakakaalam niyan. Kayo lang ang tunay na nakakaramdam. Kaya kung meron kang feelings dito sa person mo, bakit hindi ka magpatawad or tanggapin siya? Or ikaw mismo, Libra, hindi ka naman din perfect, di ba? Bakit hindi ka humingi rin ng tawag dito sa person mo? Kasi kung ano ipapakita mo sa kanya, sasalubungin niya lang yun eh. Kaya kung rude ka, rude din siya. Kung bunganghera ka, bunganghera din siya. Kaya nagkakaroon ng ego kasi yan eh. Parang ayan tinatama ng electricity yung mga ego nyo, yung pag-iisip nyo. Kaya iwasan nyo, huwag na kayong sumunod sa kung anumang struktura ang meron kayo dyan, pattern na meron kayo dyan. Ang pakinggan nyo yung sarili nyo, maging honest kayo, ikaw at ang person mo. Ngayon sinasabi ko, hindi ko sinasabi Libra sa'yo na gawin mo itong sinasabi ko. Okay? Sinasabi ko lang dahil yun ang mensahe na kukuha ko sa baraha. Ngayon, nasa sa yan kung i-apply mo o hindi. Kaya ka nga nagpapahula, di ba? Dahil gusto mo magkaroon ka ng idea para lumuwag din ang iyong damdamin, di ba? Dahil, syempre, meron time na hindi natin lahat na i-share sa mga tao, sa mga best friend, sa mga close friends, sa pamilya. Ngayon, etong sinasabi ko para magkaroon ka lang ng idea. Okay? Walang pumipilit sa'yo na gawin mo to. Nasa sa yan. Kaya sinasabi ko palagi na ang intention ko sa pag-upload ng video ito, magkaroon kayo ng kamalayan. Ma-heal nyo ang inyong sarili at matuto kayo ng self-love. Yun po yun. Okay, Libra? So, Libra, hanggang dito na lang ating reading, At nagpapasalamat ako sa like, share, at comment, at sa oras na inilaan mo. Then, yung sabi ko kanina, kung ikaw ang Libra na tingin mo, starseed ka, or baka isa ka ring chosen one, meron ka ring calling, or tinatahak mo na ang spiritual journey mo, ang iyong spiritual path, panoorin mo ang shinare kong video. Actually, shinare ko na rin sa iba pang mga zodiac sign sa
Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, and then sa iba pa, sa'yo Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. So Libra, hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye. Okay guys, thank you sa hanggang dito pinanood nyo itong video to. So dito nag-print out ako at gusto kong i-explain sa inyo dito sa video ito yung pagkakaiba talaga ng taong may third eye at yung taong may spiritual eye. Actually, eto sa aking group community sa Facebook, sinishare ko na po ito. Which is, yung taong may third eye, makikita nyo, eto image lang to ha. So, tatlo yung third eye, tatlo yung mata niya. So, meron siyang third eye dito sa noo. Ito yung normal na taong may third eye. Okay? Image lang to ginagawa ko. Pero pag ikaw ang taong may spiritual eye, ganito. Ibig sabihin, may liwanag. Okay? So, mas may discernment ka kumpara sa normal na tao may third eye. Malaki ang pagkakaiba. Bakit? Kasi ikaw na may spiritual eye, magkaiba ang vibration frequency nyo. Kasi dito, babalik tayo sa mga tinuro ko sa inyo. Lalo na sa mga Gemini or sa lahat ng mga zodiac sign, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Lahat na sinabi ko. So, babalik tayo before na share ko na po ito sa inyo about sa Kundalini, about sa 7 chakra. And kasi may marami po sa akin, everyday palaging nagsisend ng email at saka sa messenger at saka sa mga group community ko na sinasabi na, Ma'am Aiko, pa-open ang third eye. Magkano ka ba? Magkano ba pa-open? Alam nyo guys, ito lang sasabihin ko sa inyo, madali lang i-open ang third eye. Pero, kung ikaw ang taong responsible, hindi mo ipapahamak ang kapwa mo. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Kaya yung mga taong may third eye na nangkukulam, bakit ka mangkukulam? Yan ba ang tinuro ng Panginoon sa iyo? Ni Hesukristo? Saan nakasulat sa Biblia ang kulamin mo ang asawa mo, ang ibang tao, ang gayumahin mo, ang pabalikin mo ang taong lumayo sa iyo na hindi mo naman asawa, nag-away-away kayo, nawalan na kayo ng respeto sa isa't isa? Hindi ganoon eh. 'Di ba? Dahil sinabi ng Panginoon na dito magmahalan tayo at kaya tayo nandito sa lupa, nandito sa mundong ito para sambahin ang Panginoon. Yun naman ang rason talaga kung bakit tayo nandito eh. At yung ating soul para magkaroon din tayo ng experience. Pero ang pinaka-primera una natin gagawin ay sambahin ang Panginoon. Ang ginagawa ng ibang taong may third eye, kasi mga dark sila eh, mga dark worker. Kaya tingnan mo, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Ang may spiritual eye, maliwanag, meaning may discernment. Yung lahat ng vision na nakakita nito, kasi guided na sila. Dahil eto, sabi ko sa inyo, kailangan nga ma-activate nyo itong 7 chakra. Hindi pwedeng third eye lang. Kasi every chakra, meron yung stages na ipupurify kayo. Kaya nga dito, ang left is renewal, and then ang right is blood of Jesus, which is purification. Ito ang Holy Spirit. At ditong sa taas, yung crown chakra, ang Christ consciousness. Kapag may Christ consciousness ka, divinely guided ka. Ayan. Kaya ganyang kaliwanag. 'Di ba? Ang laki ng pagkakaiba sa taong may third eye. Kaya dark nga yan eh. Yung mga dark worker na yan, third eye lang ang meron sila. Ito lang yan. Pero hindi, kasi yung soul natin, meron po tayong mga karma, trauma sa present lifetime at sa past. Marami tayong past life. Okay? So, hindi ka nagpunta dito para, alam mo, may third eye ako, lahat mo, pera. Yung pera, hindi mo madadala yan sa libingan mo. Pero ito, Christ consciousness. Ino-offer sa iyo ng Panginoon ang kanyang kingdom of heaven, which is eternity. 'Di ba? Bakit ka magiging Bakit ito lang ang gusto mo? Dahil sa kamunduhan nito eh. Material thing to eh. Which is ego yan. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga. Kaya pag nasa tamang frequency ka, meron kang discernment, meron kang Christ consciousness. So, eto ang dark worker, eto ang light worker. Kaya nga sinabing light, dahil may liwanag. Bakit may liwanag? Dahil na andito ang Christ consciousness. 'Di ba? Kaya kailangan i-open mo ang heart mo, paakyatin mo sa crown chakra, and then ibaba mo. Dito ka magsi-circulize. Dito mo at ang soul natin kasi parang sibuyas yan. So, may stages kang natatapos, na overcome mo yung mga yan,
na-activate mo, then yung mga stages. Kasi kailangan din natin yung trauma natin, inner child yan eh. So, kailangan mo rin ma-heal yan. So, every stages ng chakra mo, kailangan mong ma-heal. Yung 7 na yan, bago mo ma-reach ang crown, and then pababain mo dito sa heart. So, purification, renewal, and then, yan, ang Holy Spirit, which is, shushum na ang tawag dyan sa Indian. So, yun. Kaya, ang laki ng pagkakaiba, di ba? So, guys, wag kayong masyadong makumaling sa third eye. Okay? Lalo na yung iba sa inyo, gusto niyo magpa-open ng third eye. Wala namang pambayad yung iba eh. Wag na kayong mag-alay ng kung ano-ano, mag-alay ng dugo or magdasal lang kayo, and then, pwera pa sa pagdadasal, gumawa kayo ng tamang aksyon. Positive thinking, positive action. And then, ang Panginoon na, ang universe na ang bahala. Kasi, hindi naman porket perfecto ka, pipiliin ka ng universe na maging, ikaw, anointed ka na, chosen one ka na, spiritually awakened ka na. No, hindi. Ang karamihan dito na-anoint or yung merong calling, yung willing maglingkod sa Panginoon, and willing na ma-overcome, ma-heal lahat ng yan. Kaya yung taong gusto lang ang third eye, akala mo makakausap mo yung namatay mong kamag-anak, akala mo siguro makokontrol mo to, yung lahat ng vision na makikita mo, nagkakamali ka. Hindi yan ang makakita mo. At karamihan dito nababaliw. At makakita mo na lang yung mga buhay nila. Tingnan mo na lang yung buhay nila. Dahil kung ikaw ay may Christ consciousness, ikaw ang talagang light worker. Okay? Divinely guided ka na. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit anong klaseng buhay. Kasi less suffering ka na. Okay? Kaya kailangan linisin mo yan. I-heal mo, and para ma-heal mo, kailangan mo rin mag-yoga, exercise, syempre, pagkain, tamang pagkain, self-discipline din kasi ang kailangan dyan. Okay? So, matrabaho. Kung sasabihin mo matrabaho talaga. Kasi, pinapolish ka ni Lord. Kumbaga sa kutsilyo, hinahasa ka niya. Kaya hindi ka pwedeng dito ka lang sa third eye. Malaki ang pagkakaiba. Okay? Para ma-attain mo to, etong liwanag, etong Christ consciousness, gumawa ka ng positibong bagay. Okay? At huwag kang mag-focus sa material. Mag-focus ka kung Kristiyano ka, kung ano man ang relihiyon mo, hindi ko alam, pero mag-focus ka kung sino man ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Siguro naman, hindi naman sinasabi ng Panginoon mo na, saktan mo yung kapitbahay mo, ganit ko lang. Hindi naman siguro gano'n ang Diyos na pinapaniwalaan mo, di ba? Lalo na kung tayo mga Pilipino. 83% ng Pilipino is Kristiyano. Kay Hesus Kristo tayo naniniwala. Di ba? Kaya nga, Christ consciousness na andito. Which is, ang Christ naman meaning is anointed. Di ba? Pag sinabing anointed, di ba? Anointed oil, di ba? Papahiran ka. Kaya dito, pag na-reach mo yan, parang merong mga kiliti na parang may tubig na sari-sari mararamdaman mo dito eh. Dahil yan ang Christ consciousness. Yan ang liwanag na matatamo mo. Kaya meron kang discernment kumpara sa taong may third eye lang. Ang laki ng pinagkaiba, di ba? Okay? So, yan lang ang gusto kong ma-share sa inyo. At kayo nang bahalang pwede naman kayo mag-research sa internet, lalo na kung kayo ang mga chosen one, kayo ang taong merong calling, okay? Tinatahak nyo na ang inyong spiritual journey. Huwag kayong matakot, kasi you will going to step sa unknown world. Wala kayong alam dyan. Pero ang tanging masasabi ko lang, ipaubaya nyo sa Panginoon. At kailangan talaga full trust sa Panginoon. Sa Panginoon na kayo maniwala. Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko, then maniwala kayo sa Panginoon. Okay? At yung mga kilos nyo dapat positibo. Okay? Iwasan nyo ang manggulang sa kapwa. Iwasan nyo yan. At huwag kayong masyadong ma-obsess sa mukha nyo, sa katawan nyo, sa pera, sa anuman. Dahil ang Panginoon na ang magbibigay sa inyo ng biyaya. Okay? Bahala na yung ibang tao na bakit nagpapabayad ka, ganyan. Hayaan mo sila. Okay?
Basta pag meron kang trabahong, kasi bibigyan ka ng mission ng Panginoon once na naging spiritually awakened ka na. Kaya kailangan panagutan mo yun. At saka guys, hindi ibig sabihin na pag naging spiritually awakened ka na, automatically katulad kita na psychic medium. Hindi. Baka ang ibibigay sa'yo ni Lord, more on sa politiko, more on sa religious, maging pastor, maging prophecy, propesiya, or sa ospital. Kasi nga, di ba sinasabi sa Biblia, in my Father's house, there are many mansion. So yung many mansion, yun yung mission na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangan gayahin ako as a tarot reader or kung ano man. Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng mission mo. Maliliwanagan ka, lahat na intuition, magugulat ka na saan nagagaling, bigla ka na lang gagawa ng kung ganito, ganon. Ganon po yun, yan ang discernment. At para makaano ka niyan, kailangan positibo talaga ang mga ginagawa mo. Okay? So, ganun yan guys ha. At saka guys, ang universe, walang pakialam yan sa reaction mo. Ang concern niyan, yung frequency mo, yung intention mo. Okay? So, kailangan maganda palagi ang intention mo, malinis ang budhi mo. Okay? Baka yung may iba sa inyo, malikot ang kamay, kung ano ang ginagawa. So, kung ano mga negative, sari-sari yan. Mahilig kang magchismis, manira ng tao, pag-awayin yung mga tao, negatibo yan. At tayo mga tao, time to time napoposes tayo. Kung ganun din lang, lahat tayo mapoposes talaga. Kaya kung magpapaposes ka, doon na lang dito sa liwanag, di ba? Dito sa Christ consciousness. Bakit ka magpapaposes dito sa dark? Sisirain mo lang ang buhay mo, di ba? Una-una yung kaluluwa mo. Pero ang mga tao kasi dito sa mundong ito, yung iba kasi talaga, may soul, pero nakaprogram sila. Maniwala ka sa hindi. Kaya sila mismo, hindi nila alam kung talaga bang tao sila. Normal, meron pa nga artista eh. Ay hindi mo alam yan. As long as hindi ka nakakarating dito sa Christ consciousness, hindi pa tumataas ang iyong vibration frequency. So pagka tumaas yan, ang iyong na-activate mo ang iyong chakra, and then etong shushum na, umabot na sa taas, marami kang impormasyon na makukuha. Meron tayong quantum physics, multiverse, at yung iba sinasabi nila na na-adapt sila ng alien abduction. Hindi. Hindi mo alam, sinundo ka lang ng mga kamag-anak mo sa planeta, sa ibang galaxy. Akala mo lang na-abduct ka. No. Hindi. At diyan mo malalaman yan kapag nagkaroon ka na talaga ng discernment. Christ consciousness. So marami pa yan guys. Gusto ko, kaya paunti-unti kong sinishare sa inyo dahil yan ang katotohanan. Maniwala ka sa hindi. Kaya yung third eye, huwag kang ma-obsess dyan. Ma-obsess ka dito sa chakra mo. I-align mo to. Okay? Para ma-align mo yan, positive doing talaga. Okay? Gumawa ka ng tama. Basahin mo ang Biblia. Yan ang roadmap mo na masasabi ko. Or maghanap ka pa ng ibang mga, just like ng Bible ng Jewish, or Bible ng Buddhism, Hinduism, marami pa, Taoism, di ba? Ewan, marami pa eh. Basta mag-research ka na para sa inyo. Okay guys? So maraming salamat sa oras na inilaan nyo ha. Para lang ito sa mga chosen one, sa mga taong may calling, at para lang sa mga taong open sa mundo ng spirituality. Kung hindi ka naka-resonate sa usapang ito, huwag ka naman problema. Okay? Malamang hindi mo pa time, wala ka pa sa ganong stages. Panoorin mo na lang, pakinggan mo. Kasi ako, more on nauna yung experience ko. Kaya, experience, saka research. Hindi kasi ako mahilig mag-research. Kasi, gaano karami ang re-research mo? Ang dami, sa katerban yan. Diba? Makukurta. Kaya ang nangyayari sa ibang mga taong spiritually awakened na mga intermitido, paranoid. Gusto nila sila ang advance. Hindi ka pwede mag-advance. Dahil wala kang kaalam-alam, ang Panginoon, ang universe ang mag-aano sa iyo, ang mag-a-assist. Kaya nga pag na-open mo ang heart chakra mo, divinely guided ka na. Kumbaga, possess ka na dito ng good spirit, hindi evil spirit. Okay? Yan ang malaking pagkakaiba dyan. Kaya kung magpapapossess ka rin lang, sa Holy Spirit na. Diba? Yun nga lang, kailangan mo ng pasensya, pagtsatsaga.
Huwag kang magmadali dahil hindi natatapos siya ng overnight. You have to earn it. Okay? So, thank you guys. Namaste po. Bye-bye.